Okay, let's continue tayo sa ating second video clip, no, sa ating the Holy 2026, no, the Holy Fourth month of the year, April 27, no. Happy birthday nga pala sa bunso ko, okay? Kay Marlinton Luistro Mauricio, okay? Hindi ko na siya nag-greet ngayon sa aking introduction sa umpisa, okay? But it's okay. Here in the second video, I greet him already, no? Happy birthday bunso, no? And all the very best blessing of the Holy Mighty Father, me as a father, no? And you as my son, as a father of your child too, no? Your children, okay? Ng aking mga apo, okay? So, nasa iyo lahat ng aking basbas, no? Pagmamahal, no? Tagumpay na ibinibigay sa iyo, okay? Na may basbas ng ating Diyos Ama sa langit, okay? Now, let me go to read this, what do you call this, okay? Psalm chapter 46 pala, meron nga palang Psalm chapter, pero, so may mali talaga din dito. Hindi naman pala mali, tama naman pala, okay? Kasi yan, babasahin na natin yung binasa nating Psalm, okay? Magaling at nabuksan ko to, kung hindi malalampasan na naman natin. Yan pala yung ating binasang Psalm chapter 46 verse 10, but until verse 11 lang siya, so dapat nga nabasa ko na pala lahat yan, 1 to 10, okay? But it's okay, no? Doon lang natin nabasa sa 7, no? Hindi pa natin naisama yung tatlong verses, oh. So, Psalm chapter 46, verse 7 to 11 ang binasa natin, okay? Yan po, no? Pwede naman natin basahin ulit kung sakasakali, no? Nandito pa naman tayo sa Psalm chapter 46, no? So, isama na lang uli natin sa ikalawang video natin, okay? Para mas maganda, buo ang istorya, okay? So, basahin uli natin, okay? Wala naman, hindi naman tayo kailangan magmadali kasi ang oras ko na kay Lord talaga. Marami akong oras kay Lord, no? Kaysa sa akin sarili, no? Kaya lang naaago tayo ng pamilya, no? Kaya tayo napupunta sa bagay na ika nga hindi dapat mapunta, okay? Yan po ang totoo niyan, okay? Dali, no? Okay? So, continuous po tayo, continuous, okay? Medyo umadjust ako ng konti kasi yung cellphone ko baka mainitan, huminto, hindi ako makakapag-video pagka overheat, no? Kaya hindi ko pa rin nadadala sa wala akong time, okay? Alright? Kaya malaki ang time ko kay Lord. Yan po ang totoo niyan, okay? Alright? Ang time ko po mas marami kay Lord kaysa aking sarili. Mas pinapalaan ako na mas marami kaysa sa aking sarili, no? Alright, basahin ulit natin yung Psalm chapter 46 verse 1 to 11 na, 1 to 11, no? Bubuuin na natin. Binasa natin sa uling first video natin, nandun yan, okay? Verse 7. But ngayon, I will try to read all of it, okay? One chapter, okay? Psalm chapter 46, verse 1 to 11, okay? In Spanish, Salmo. We gonna read again, okay? Salmo, kapitulo 46, versikulo 1 hanggang 11, no? So, the whole chapter, we gonna read it, no? It's only Salmo kapitulo 46, versikulo 1 hanggang 11, no? Only 1 hanggang 11. Sa Tagalog, mga awit o kanta pa na 46, versikulo 1 hanggang 11, okay? Basahin natin. Ang Diyos ay ating ampunan, at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Alam niyo, sinishare ko to, di ba? Sa every one day in a month, sinishare ko to sa inyo, no? Baka bukas sa makalawa, nandiyan na uli ito, okay? Ang sabi po nito, no? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo, no? Sa kabagabagan, okay? Sa problema, ibig sabihin, no? Mga sa atin, nagpapataranta, okay? Nandyan siya. Versikulo 2, kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat, no? Versikulo 3, no? Bagaman ang tubig na iyon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang bundok ay mga uga-uga dahil sa unos niyaw, no? Sela, no? Versikulo 4, may isang itlog, no? May isang itlog. May isang ilog, no? May joke pa, no? May isang ilog, no? May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, okay? Sa banal na dako ng tabernakulo ng kataas-taasan, okay? Versikulo 5, no? Ang Diyos
ay nasa gitna niya. Siya'y hindi makikilos, tutulungan siya ng Diyos na maaga, no? Versikulo 6, no? Ang mga bansa ay mga kagulo, no? Ang mga bansa ay nangagkagulo. Ang mga bansa ay nangagkagulo. Ang mga kaharian ay nangakilos, inihiyaw niya ang kaniyang tinig, ang lupa ay natunaw. Versikulo 7, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Selang. Versikulo 8, kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. Okay? Versikulo 9, kaniyang pinagpalikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Okay? Kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang mga sibat, kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. No? Versikulo 10, no? Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Makikilala, ibig sabihin sa lupa. Okay? Alright, hindi ako sumilong para sa akin sarili, sumilong ako para sa cellphone, okay? Para hindi mag-overheat sa init. No? Hindi ko pa kasi nadadala sa store, no? sa dealer ko. Okay? Versikulo 11, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, no? Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Okay? Yan po sinasabi. Okay? Alright, let's go to the other scripture chapter and verse. No? Dito tayo ngayon sa ating delivered. But, like I said, we gonna read devotion healing prayer. No? Okay? Devotion healing prayer. Doon po natin nakuha yan. Okay? Basahin natin devotion healing prayer. Tignan natin kung anong title dito. Stillness. Okay? Isinail ko pa stillness. No? Stillness at loneliness halos iisa po ibig sabihin yan. Okay? Dito tayo sa ating devotion healing prayer, sa ating 1 yearly calendar with devotion healing prayer. No? Stillness, no? Or loneliness. Okay? Okay? Dito tayo sa ang title is stillness. No? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. No? Sa buong bansa. Ibig sabihin, no? Psalm chapter 46 verse 10. But we read the whole chapter. No? Psalm chapter 46 verse 1 to 11. No? For many women's business, no? Women or men yan, okay? For many women business and striving and bleating from one thing, no? To the next, and always having some kind of background noise becomes such a normal part of life, no? But what if all the demands for your time and energy are what drain your peace and what drain your peace and joy, no? What drain your peace and joy, okay? No? Kapayapaan o kaligayahan, okay? All the way back in the psalm, no? All the way back in the psalm, no? Sa salmo, awit, okay? Bumabalik sa kanta, okay? God asks his followers to be still and know that he is God, no? And sabi to, all the way back in the psalm, no? God asked his followers to be still and know that he is God. That means you can stop striving and know he will be exalted over all, no? Since he is the Lord of all, you don't have to spend so much time pushing yourself and working hard and trying to make life happen, no? Relax, no? It's okay, he is God. As Francis, as you might feel, no? Slow down, no? Slow down and enjoy this life he's given you, okay? He knows all that's goings on and all, no? That will happen. Everything's under his control. Stop your striving and know that he is God, okay? Hindi pwede tayo mag-depend sa ganun. Ito message kasi ito ng tao, okay? Hindi tayo pwede mag-depend sa ganun lang, no? Kasi pag nasa Diyos ka, alerto ka rin. Hindi mo sabihin pa-relax ka lang, no? Pwede kang mag-relax, pero hindi ka pa rin pwedeng magpa-tigil-tigil kung ano man, okay? Magpapa-depend na lang sa anong bagay, no? Here is the prayer, no? Father God, maker of heaven and earth, I praise you. You are good, and your mercy and love endure forever. I exalt your holy name because you are God. I can stop my striving, no? I want to enjoy you in the stillness today. Stillness and loneliness, no?
today, okay? Yan din yung sa ating God promises, okay? Nababasahin natin mamaya, no? Pero sa susunod pa yan, okay? So, dito tayo ngayon sa ating Proverbs, no? Proverbs sa ating daily bread, no? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. But we gonna read, no? 5 to 9, okay? Verse 5 to 9. Ang isa natin, Philippians chapter 4 verse 13, no? Philippians chapter 4 verse 13, okay? Pero alam nyo, gusto ko nang basahin yung Isaiah, no? Lampasan natin tong okay? Punta muna tayo sa Isaiah, no? Para mabuo natin yung God promises at saka ating devotion healing prayer, kasi halos magkasama yung dalawa na yan, okay? Dito tayo sa Isaiah chapter 43 verse 2 to 6, no? Isaiah chapter 43 verse 2 to 6 sa ating God promises, okay? Isaiah chapter 43 verse 2 to 6, no? Here is the message, no? When thou passest through the waters, no, I will be with thee. I will be with thee, and through the rivers, no, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, no, and thou shalt not be burned, no, neither shall the flame kindle upon thee, okay? Kaya ako po sabi, salita, number 1 salita, no? Hindi lang mga kung ano, salita po, number 1. Kasi ang salita ng Diyos, okay? Kapag yan po'y minakuha kayo magaling na salita, yan. Naniniwala ako sa inyo, okay? Verse 3, no? Versikulo 3. Verse 3. For I am the Lord, no? For I am the Lord thy God, no? The Holy One of Israel, thy Savior. I give Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Verse 4, no? Since thou wast precious in my sight, no, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee, and people for thy life, okay? Verse 5, no? Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed, no, from the east, no, and gather thee from the west, okay? Verse 6, no? I will say to the north, give up, no, and to the south, no, keep not back, no, bring my son, no, from far, and my daughters from the end of the earth, okay? Verse 7, no? Verse 7, okay? Oh, hanggang verse 6 lang pala tayo, no? 2 to 6, okay? So, punta tayo sa Tagalog version, okay? No? Isaiah chapter 43, Isaiah pahina 43, versikulo 2 hanggang 6, no? Sa Tagalog version. In Spanish, no? Isaiah kapitulo 43, versikulo 2 hanggang 6, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? This is from our God promises, okay? Alright, from the Bible word, no? Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, no, ako'y sasa iyo, at ang mga ilog ay hindi ka tatapakan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo, okay? Yan, meron tayong kaibigang nakilala sa ganyang bagay, no? Kasi sa salita, no? Hindi sa anting salita, okay? Versikulo 3, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba, okay? Versikulo 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay, okay? Versikulo 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, aking dadalin ang iyong lahi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanluran, okay? Versikulo 6, no? Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa, okay? Ang ibig sabihin, okay? Alright? Now, let me read God promises, okay? Dito sa ating 1 yearly calendar, no? April 27, okay?
Here is the message, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. Okay? Excuse me, Isaiah chapter 43, verse 2 to 6, that's what we read, God does not wish, God does not wish us to once, at once, God does not wish us at once to glory, We go on living in a fractured world, suffering in one way or another the effects of sin, sometimes our own, sometimes others. Yet I have come to understand even suffering through the transforming power of the cross as a gift, for it is for in this broken world, in our sorrow, He gave us Himself. In our loneliness, He comes to meet us. Okay? Yan ang sinasabi ng ating God promises. The title is The Path of Loneliness. Yung kasama ng stillness sa ating devotion healing prayer. Now we're going to read daily bread. Okay? Kaya ako pinagsunod na yun kasi yung daily bread natin pagsusunurin ko rin. Okay? Pagsasamahin ko na rin basahin. Okay? Kasi pag minsan binukod ko pa, nalilimutan natin. Okay? So, kung sino po rin magkasama, siya natin babasahin magkasama. Okay? Yan ang gagawin natin. Okay? Ganun po laging gagawin natin ngayon. Okay? Alright, dito tayo sa ating day 27, daily bread. Holy Spirit, infuse me today with your inner strength. With your inner strength. So that I will be ready for anything you want me to do. I let you manage me and my days as a joyful depend on you throughout the day, expecting you to guide, to enlighten, to reprove, to teach, to use, and to do in me and with me with what you desire, and with me what you desire. Ano na kanyang kagustuhan, okay? Again po, let me read for the second time. Holy Spirit, infuse me today, not only today, tomorrow, yesterday. Lord, infuse me, okay? Holy Spirit, infuse me today, yesterday, tomorrow, another day, here until my pass away, okay? Holy Spirit, infuse me today with your inner strength, panloob na kalakasan, so that I will be ready for anything you want me to do. I let you manage me, and my days, sa lahat ng aking araw, I joyful depend on you throughout the day, expecting you to guide, to enlighten, to reprove, to teach, to use, and to do in me, and to do in me and with me what you desire, kung anong kanyang kagustuhan. Okay? Yan yung ating Proverbs chapter 3 verse 5 to 9 ang babasahin natin. Okay? Dito hanggang 5-6 lang. Philippians chapter 4 verse 13, but we're gonna read 13 to 17. Okay? Yan ang ating gagawin. Okay? Dito tayo sa ating Tagalog version, day 27, ika-27 na araw. Banal na Espiritu, bigyan mo ako ngayon ng iyong panloob na lakas upang ako ay maging handa sa anumang nais mong gawin ko. Hinahayaan kitang pamahalaan ako at ang aking araw habang ako ay masayang umaasa sa iyo sa buong araw, umaasa na iyong gagabayan, liliwanagan, sasawayin, tuturuan, gagamitin at gawin sa akin ang sa akin ay gusto mo, yung kanyang desire na sinasabi. Okay? Siya naman, Kawikaan, pahina 3, versikulo 5 hanggang 6. Ang babasahin po ng versikulo 5 hanggang 9. Sa Pilipos po, pahina 4, versikulo 13, babasahin 13 hanggang 17. Okay? Yan yung ating daily bread, na lagi natin sinishare kada buwan. Okay? So, paano na natin makakalimutan? May nagpapaalala, may nagbabasa para sa inyo, kung hindi nyo gustong magbasa, ako na magbabasa para sa inyo. I-offer ko sa Panginoon, alay ko rin sa inyo, okay? Kasi alam kong yun ang gusto niyang gawin ko, I know I offer myself to read it for you because I know God, He will be happy to do that for you, okay? Because He wants me to save you, That's the way He saved me, okay? Okay, the way for listening or reading, okay? If you have no time, I will read it for you, okay? So, dito tayo sa ating Tagalog version, okay? Sa Tagalog version natin, Proverbs, Proverbs in English, Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, okay? O 5 to 9, okay? 3, 5 to 9, okay?
Proverbs chapter 3 verse 5 to 9. Okay? Here's the message: trust in the Lord with all thine heart, no? And lean not unto thine own understanding, no? Verse 6, no? In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. No? Verse 7, no? Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil, no? Verse 8, okay? It shall be health to thy snabble, no? And marrow to thy bones, no? Verse 9, honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thine increase. Okay? First fruit of thine increase. Okay? Basahin natin sa Tagalog. Ano? Mga Kawikaan, pahina 3, versikulo 5. O hanggang ano pala tayo? No? Hanggang 9 ba? Okay, nabasa naman natin hanggang 9. Okay? Pahina 3, versikulo 5 hanggang 9. Okay? Sa Spanish, no? Proverbios, no? Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 9, no? Let me read in Tagalog version, no? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, no? At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, okay? No? Tumiwala ka sa Kanya ng buong puso mo, okay? Huwag kang manalig sa ating sariling kalooban, sa ating isipan, okay? Huwag tayong magdepende doon, no? Kung di sa Kanya tayo magtiwala, no? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, no? Versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo sa iyo ang mga landas, okay? Ito po, tinuturo niya sa akin itong mga landas na to kasi kinikilala ko siya, okay? Versikulo 7, no? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, no? Sa aking mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan, okay? Alam mo nang masama doon, pupunta ka pa doon, matutokso ka, madadamay ka, mahihimo ka, no? Yan ang ibig sabihin, no? Kaya sinasabi rito, no? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon, humiwalay ka sa kasama, no? Sabi mo, sandali lang, pupunta lang ako saglit lang, susugalan na konti, kasalanan pa rin, konti at magdamag ka doon, sa gutom, hindi ka na kaya, talo ka pa sa sugal, kasalanan pa rin, no? Sabi mo, sandali lang, konting palaro lang, konting pera, kasalanan pa rin, okay? Versikulo 8, sabi to, no? Maging kagalingan ng iyong puso at utak ang iyong ng iyong mga buto, no? Sabi sa versikulo, no? Magiging kagalingan sa iyong puso at utak ng iyong mga buto, okay? Versikulo 9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani, okay? Lahat ng ating ani, ano bang ani natin? Kumita ba tayo? Umani ba tayo? Yan ang ibig sabihin, no? Parangalin mo, magbigay ka ng kahit papaano, no? Bigay mo sa Kanya, handog, okay? Now, let's go to read in other sa ating daily bread. Puntahan na natin yung Pilipos, no? Bago tayo pumunta sa ibang video, no? Puntahan na natin yung Pilipos kasi po yun ang kasama niyan, okay? Yung Pilipos, alright? Basahin natin ang Philippians. So, Philippians, no? Philippians chapter 4 verse 13 hanggang 17, no? Yan dalawang yan magkasama, no? Proverbs at saka Philippians, no? Now, we're gonna read Philippians chapter 4 verse 13 to 17, okay? I can do all things through Christ which strengtheneth me, no? Verse 14, notwithstanding ye or you have well done that ye or you did communicate with the affliction, okay? Verse 15, now ye or you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye or you only, okay? Verse 16, no? For even in Thessalonica, no? Ye or you sent once and again unto my necessity, okay? Verse 17, last verse, no? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account, no? May abound to your account, no? Sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Mga taga-Pilipos, pahina 4, versikulo 13 hanggang 17, okay? Sa Philippians, no? Pilipos sa Tagalog, mga taga-Pilipos, pahina 4, versikulo 13 hanggang 17, Tagalog version, my international language in my country, and the second language is English, okay? Here is in Tagalog version, no?
lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, no? Nagagawa ko yung gusto ko. Pero siguro hindi ko magawa magtumbling, hindi ko ibang klase yun, no? Pero magagawa natin, no? Nang dahil sa kanya, no? Lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Di ba yung mga umaakyat sa building, no? Isipin, tumatalo sa eroplano, no? Isipin yung mga bagay nagagawa dahil sa tiwala sa Panginoon Diyos, okay? Versikulo 7, lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. No? Versikulo 4, gayon man ay mabuti ang iyong ginagawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Okay? Nakidama tayo, nakiramay tayo. Okay? No? Nakipighati tayo sa kanyang kahirapan. No? Versikulo 5, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na ang pasimula ng ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakalob at pagtanggap, kundi kayo lamang, okay? Walang nakisama sa kanya, isipin mo, no? Iisa tumanggap, mahal na Panginoon. Versikulo 6, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Versikulo 7, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kung hindi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Okay? Bunga na dumadami sa ganang akin. No? Isipin nyo itong ginagawa ko, sa palagay nyo hindi ito nagbubunga. Nagbubunga to. Wala ako sa harap ng tao, wala ako doon, hindi ako nagsasalita, hindi ako nakatayo. Pero ito nagbubunga. Bakit? Nasa video tayo. Na kumakalat yung video. Nakikita tayo. Maaring magustuhan tayo, maaring hindi. Pero alam nila, sa magustuhan ko at hindi, sa Diyos naman sinasabi, ano bang masama dyan, di ba? Yan nyo. Kaya magbubunga to, hindi po maaring hindi. Walang makakapigil sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Okay? Because I spread God's gospel. I'm not spread by myself. I spread the words of God to each and everyone. Whether he like it or not, whether he believe me or not, whether he have his own opinion or not, I will still be fruitful on the other hand, okay? On the other part of the life, okay? Is malalaman makikita pa rin na hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kung hindi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo, okay? Gahanap ba tayo ng bigay dito? Hindi, no? May magbibigay ba? Salamat. Kung wala, salamat. Ganun po yan, okay? Hindi tayo kaya nandito kay Lord hanap buhay, no? Nandito tayo para ibahagi ang kanyang salita, okay? Hindi tayo narito dahil donasyon of offering. Hindi yan ang linya ko. Ang linya ko, ikalat yung salita, makapagligtas ng kalooban at isip ng tao, ng kaluluwa, okay? Yan po ang totoo, no? Alright, now let's go to read in Spanish, okay? Okay, let me continue sa ating Spanish. Let me read in Spanish, no? Our last scripture chapter verse in our second video, no? And then I have to continue there in the house of my daughter, okay? Because I have to be with my grandboy, okay? Kasi kasama kanyang ina, lalabas sila, si buntis, yung buntis kong anak, may magkakaroon na siya ng pangalawang anak, okay? He gonna have a second baby someday, this month I think, or next month, okay? So nagpi-prepare na po, okay? Bibigyan na naman tayo ng Panginoon Diyos ng isang apo. Maaring isang pastor uli, ano, kung sakasakali. Hindi man ako, sila ang magmana ng aking ginagawa, okay? Ang grasya ng Diyos, no? Sila magmana, okay? Filipenses Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17, no? Here is in Spanish, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no? Versikulo 14, no? Sin embargo, bien hesites en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Versículo 15, ¿no? Y sabíais también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en corazón de par y recibir, sino vosotros solos, ¿okay? Versículo 16, ¿no? Pues aún en Tesalónica me enviasteis, ¿no? Una y otra vez para mis necesidades, ¿ok? So, excuse me, ¿no? Versículo 17, ¿no? No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abonde
and vuestra, no? Cuenta, okay? Yan ang sinasabi ng ating Philippians chapter 4, no? Now, let's go to the other last one tayo, no? Sa last one, no? Acts chapter 6, no? Acts chapter 6, verse 3 to 7, no? Acts chapter 6, verse 3 to 7, okay? Acts chapter 6, verse 3 to 7, no? Here is the message, no? Wherefore, no? Brethren, look ye or you out among you 7 men, and honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business, no? Verse 4, no? But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word, no? Verse 5, no? And then saying, please the whole multitude, and they choose Stephen, and a man full of faith and the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas, and Prosityle of Antioch, no? Antioch, no? Sinasabi, no? Verse 6, no? Verse 6, okay? Whom they set before the apostles, no? And when they had prayer, they laid their hands on them, okay? Verse 7, no? And the words of God increased, and the number of the disciples multitude in Jerusalem greatly, and great company of the priests were obedient to the faith, okay? Yan po yan. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Mga Gawa, pahina 6, versikulo 3 hanggang 7, okay? Sa Tagalog version, no? Magsihanap nga kayo ng mga kapatid, no? Magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, okay? Puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailagay sa gawaing ito, no? Versikulo 4, no? Dadapat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita, no? Versikulo 5, at minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito, at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Filipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, no? At si Nicolas, at ang Antiqua na naging Hudyo, okay? Versikulo 6, no? Siya'y iniharap nila sa mga apostol, at nang sila'y mga makapagpanalanginan na, ay pinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon, okay? Versikulo 7, at lumago ang salita ng Diyos, at dumaming luba sa Jerusalem, at bilang mga alagad ay nagsitalima sa pananampalataya ang lubang maraming saserdote, okay? Yan ang sinasabi, no? So, lumago sila, ibig sabihin. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos, capítulo 6, versículo 3 hanggang 7, okay? Buscad pues, hermanos, di entre vosotros y 7 varones de buen testimonio, los del Espíritu Santo, di sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo, okay? Versículo 4, no? Y nosotros perseveremos en la oración, en el ministro de la palabra, ¿no? Versículo 5, ¿no? Agrado la propuesta toda la multitud, y eligieron en Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Filipe, Procoro, y Nicanor, y Timón, y Parmenas, y Nicolas, resolito de Antiqua, ¿no? Versículo 6, ¿no? Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. So, versículo 7, ¿no? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe, no? Yan sinasabi, okay? Now, let's go to our third video, okay? Let's go to our third video, okay?